Naranasan niyo na bang makarinig ng isang tunog sa kalaliman ng gabi na paulit-ulit niyong naririnig? Isang tunog na tila ba may sariling buhay, tumatawag, ngunit sa tuwing susubukan niyong hanapin, ang pinanggagalingan ay bigla na lang naglalaho na parang bula. Ang kwentong ating tatalakayin ay hango sa tunay na karanasan ng isa sa ating mga taga-subaybay. Isang karanasan na nag-iwan sa kanya ng mga tanong na marahil ay hindi na kailanman masasagot. Ito ang kwento tungkol sa isang babaeng umiiyak sa likod ng kanilang bahay. Halina't pakinggan natin ang kanyang nakakilabot na salaysay. Ako si Martin, isang ordinaryong empleyado na napilitang umuwi sa probinsya namin noong nagsimula ang pandemya. Sa Maynila talaga ako nagtatrabaho at nakatira, pero dahil lockdown, naisip kong mas praktikal kung sa bahay muna ng mga magulang ko ako maninirahan. Sanay ako sa maingay at magulong buhay ng syudad, kaya't ang biglaang pagbabago sa tahimik at payapang kapaligiran ng probinsya ay isang malaking paninibago para sa akin. Ang bahay namin ay luma na, minana pa ng nanay ko sa kanyang mga magulang. Malawak ang lupain sa likod, puno ng mga puno ng prutas at may maliliit na kakahuyan sa dulo. Sa mga unang linggo, nasarapan ako sa katahimikan. Rinig mo ang bawat huni ng mga ibon sa umaga at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon pagsapit ng gabi. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Nagsimula ang lahat isang gabi, mga 2 linggo na ako roon. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw dahil sa sobrang pagkauhaw. Habang pababa ako ng hagdan para uminom ng tubig sa kusina, may narinig akong isang mahinang tunog. Noong una, hindi ko pinansin. Akala ko ay pusa lang na nag-aaway sa labas. Ngunit habang tumatagal, naging mas malinaw ang tunog. Iyak. Isang iyak ng babae. Mahina lang ito. Parang sinasadyang huwag lakasan, pero puno ng pighati at kalungkutan. Para kang nakakarinig ng isang taong pasan ang buong daigdig. Ang mas nagpatayo ng balahibo ko, ang tunog ay tila nanggagaling sa likod lang ng bahay namin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng kusina na nakatanaw sa aming bakuran. Ang tanging liwanag lang sa labas ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mga ulap. Inilibot ko ang aking paningin. Ang mga puno ng mangga, ang lumang poso, ang mga halaman ni mama, lahat ay tahimik. Walang katao-tao. Ngunit ang iyak, naroon pa rin. Patuloy sa kanyang malungkot na himig. Pinilit kong isipin na baka sa kapitbahay lang yon. Baka may nag-aaway o may problema. Isinara ko na lang ang bintana at bumalik sa aking kwarto. Pilit na iwinaksi sa isip ang aking narinig. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, tinanong ko sila mama at papa kung may narinig ba silang kakaiba kagabi. Nagtinginan lang sila at umiling. Wala raw silang narinig. Baka nananaginip lang daw ako. Siguro nga, sabi ko sa sarili ko. Baka dala lang ng paninibago sa lugar. Ngunit kinagabihan, muli akong nagising. Parehong oras, parehong tunog. Iyak ng isang babae sa likod ng bahay. Pero ngayon, tila mas malakas, mas malapit. Para bang nasa ilalim lang ng bintana ng kwarto ko. Doon ako nagsimula ang kabahan ng gusto. Hindi na ito biro. Sinubukan kong hindi gumalaw. Nagtalukbong ako ng kumot. Nagtakip ng unan sa aking mga tainga, pero walang epekto. Tumatagos ang tunog
Sa aking pandinig, ang bawat tikbi ay parang karayom na tumutusok sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay kasama akong nalulungkot sa kung sino man ang umiiyak na yon. Gabi-gabi, naging ganito ang eksena. Ginising ako sa parehong oras dahil sa iyak. Naging parte na ito ng aking gabi. Natatakot ako, pero kasabay noon ay ang unti-unting pagusbong ng kuryosidad sa aking isipan. Sino siya? Bakit siya umiiyak? At bakit sa likod ng bahay namin? Isang gabi, pagkatapos ng halos 1 linggong puyat at takot, nagdesisyon ako. Hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman kung ano o sino ang nasa likod ng misteryong ito. Baka sakaling may tao talagang nangangailangan ng tulong. Iyon ang pilit kong sinabi sa sarili ko para magkaroon ng lakas ng loob. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang pinakamalaking flashlight na nakita ko sa aming cabinet at dahang-dahang lumabas ng aking silid. Bawat takbang ko sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng gabi. Pagdating ko sa aming kusina, ang iyak ay mas lalong lumakas. Hindi ito mahinang hikbi. Isa na itong malakas na hagulhol. Puno ng sakit at hinagpis. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kung binubuksan ng tarangka ng pinto sa likuran. Isang malamig na hangin ang agad na yumakap sa akin. Paglabas ko, itinutok ko agad ang flashlight sa buong paligid. Sa ilalim ng mga puno, sa mga halaman, sa bawat sulok ng aming bakuran, walang kahit anino ng tao. Pero ang iyak, andun pa rin. At ang pinaka nakapangingilabot sa lahat, ang tunog ay tila gumagalaw. Naramdaman ko itong parang nasa kanan ko. Paglingon ko, wala. Tapos bigla kong itong narinig sa aking kaliwa. Pagkatapos, sa aking likuran, tila ba umiikot ito sa akin. Pinaglalaro ng aking katinuan. Sino yan? Anong kailangan mo? Buong tapang kong isinigaw sa kadiliman. Sa isang iglap, tumigil ang iyak. Isang nakakabinging katahimikan ng pumalit. Tanging ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang tunog ng mga kuliglig ang aking naririnig. Naghintay ako. Ilang segundo, ilang minuto, wala na. Hindi na bumalik ang iyak. Para bang sa pagharap ko rito ay bigla itong naglaho. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Nilak ang lahat ng pinto at bintana at tumakbo pabalik sa aking kwarto. Nagtalukbong ako ng kumot hanggang sa mag-umaga. Nanginginig pa rin ako sa takot. Kinabukasan, paggising ko, para bang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit alam kong totoo ang nangyari. Upang patunayan ito sa aking sarili, lumabas ako sa likod bahay. Sikat na ang araw at payapa ang paligid. Naglakad ako papunta sa lugar kung saan ko naramdaman na umiikot sa akin ang iyak kagabi. At doon, nakita ko ito. Dahil sa ambon nung nakaraang mga araw, medyo basa at malambot ang lupa. At malinaw na malinaw, nakabakat sa putik ang mga yapak ng paa. Mga paang nakayapak. Sinundan ko ng tingin ang mga bakas. Ang mga ito ay paikot sa mismo kung saan ako nakatayo kagabi. Ang mas nakakangimbal, ang mga bakas ay papunta sa gitna ng isang bukas na espasyo. At doon, bigla na lang itong nawala. Walang bakas na papalayo. Walang bakas na pabalik. Para bang ang taong nagmamay-ari ng mga bahang iyon ay bigla na lang naglaho sa hangin. Tinawag ko sila mama at papa para ipakita ang aking nakita. Kitang-kita ko ang takot ng kanilang mga mukha. Doon na nagkwento ang aking ama. Noong unang panahon pa raw,
Panahon pa ng mga Hapon, may kwento-kwentong kumakalat sa aming lugar tungkol daw sa isang babae na brutal na pinatay malapit sa aming lupain. Hindi raw kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Sabi ng mga matatanda, paminsan-minsan daw ay may mga nakakarinig ng kanyang pag-iyak na tila ba hinahanap pa rin ang katarungan at kapayapaan. Mula noong gabing iyon na nilabasan at hinarap ko ang misteryo, hindi ko na muling narinig ang pag-iyak. Ngunit hindi kailanman nawala ang takot at ang mga tanong sa aking isipan. Sino ang babaeng iyon? Anong kwento ang nasa likod ng kanyang mga luha? At bakit sa likod ng aming bahay siya nagpapakita ng kanyang pighati? Ang karanasang iyon ay habang buhay ko nang dadalhin. Isang paalala na may mga misteryo sa mundo na sadyang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na may mga bagay na naririnig natin, ngunit hindi natin nakikita. At dyan na nagtatapos ang nakakilabot na karanasan ng ating kaibigan na si Martin. Tunay ngang may mga pwersa at elemento sa ating paligid na mahirap unawain. Kayo mga kalagim, mayroon din ba kayong mga katulad na karanasan? Mga boses o tunog na gumagambala sa inyong gabi? Huwag kayo mag-atubiling. I-comment yan sa ibaba at ibahagi sa amin ang inyong mga kwento. Huwag din ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. I-like ang video na ito at pindutin ang notification bell para lagi kayong una sa mga susunod pa nating kwento. Hanggang sa muli, ako si Mr. John na nag-iiwan sa inyo ng isang paalala. Maging maingat sa mga tunog na inyong naririnig sa gabi, dahil baka hindi lang ito gawa ng inyong imahinasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.